Hello guys, welcome muli sa Noah's Garage. Sa video ito, maglalagay tayo ng dashcam dito sa ating VinFast VF3. Okay, so ang lalagay nating dashcam dyan, yung DD5 brand. Sikat na ngayon yan, mga 70 may marami na akong reviews dyan, mga na-install na dashcam sa mga sasakyan. No? So hindi tayo mag-focus sa brand, pero syempre ipapakita ko rin sa inyo yung brand. Focus tayo kung paano mag-install ng dashcam dito sa VinFast VF3. Tandaan no guys, ito ay electric vehicle no. Iba ito sa mga ICE vehicle no, sa mga ignition, sa mga gasoline powered vehicles. So iba ang parehas lang din pero medyo may pagkakaiba ng pag-install no. So yun ituturo ko sa inyo paano mag-install ng dashcam dito sa VinFast VF3. So nakita nyo ngayon na tinanggal ko na yung hood. Kung di nyo alam kung paano magtanggal ng hood ng inyong VF3, panoorin nyo yung dati kong video sa horn, pag-install ng horn, yun. Nung ko tinuro kung paano tanggalin yan, hood na yan. No? So, ano ba yung dashcam na papakita ko sa inyo? DD5. Tignan natin. Alright guys, so ito yung brand, DD5. So, buksan natin. Binili ko to sa Shopee. Ano? Kung gusto nyo bumili ng dashcam, wala pang dashcam ng sasakyan, yung product link na ito, kalagay ko sa description. Meron na siyang kasamang 32GB na SD card. Memory card, no? Pero optional ito. Kung meron na kayong card, okay lang din. Pwede kayong bumili ng dashcam lang. Okay? So, ito siya. Okay, pag ganito siya. Manual. So, pwede nyo gamitin ito. Ilalagay ito sa windshield bago nyo install yung yung pinaka-dashcam. So, ito yung pinaka-dashcam natin. Kung di ako nagkamali, 2K ang resolution nito. Maganda. So, hindi na ako pupunta sa details ng product na ito. Pare-pares lang naman ng mga dashcam. No? So, alam ko 2K ito. Hindi ito yung guys Hindi ito yung pinaka top of the line ng DD5. Hindi ito yung flagship product ng DD5. So, bumili lang ako para sa ating VF3. Hindi na kailangan pang gumasos. Basta nakaka-capture siya ng footage kapag ka nagda-drive tayo. Ito yung kanyang cord, no, cable, type A to type C, at yung cigarette lighter niya, no, yung plug. So, okay. Gamit tayo na ito. Tapos ito, wire. Yan. So, bukod dyan, kailangan natin ng adapter, no? Ito yan. Ito ay specific sa VF3. No? Pero pwede rin kayo gumamit ng mga ganitong adapter na pang cigarette lighter. Yan, pag ganyan yan. No? Meron na bibili na extension lang na hindi talaga pang VF3. Pwede rin yung gamitin na yun. At bibili lang kayo ng fuse top. Ito, fuse top o piggyback fuse ang tawag dito. Kung di piggyback fuse, makikita nyo sa online, fuse top. No? So, marami nang ginamit na ganito sa mga hardwiring natin ng dashcam. Ililink ko lahat yun sa description para mapanood din nyo sa Montero natin, sa Costin, sa Accent. Meron tayong mga videos no, na dashcam installation hardwire. Ito pang hardwire na to specific sa VF3. Kasi yung kanyang fuse ay yung fuse na same doon na ginagamit sa ating VF3. By the way, sa VF3 ang fuse box ay nandun sa front, no, nasa harap. Wala dun sa ilalim ng steering wheel. Kasi kadalasan yung mga ICE vehicles nasa ilalim yung fuse box tapos meron din sa engine bay. Para sa sa VF3 nandun lang sa engine bay yung fuse box. So doon tayo magtatap. Okay? So ito pag ganyan yan. Tapos cable, yung cable papunta dito sa dashcam natin. This one ay itatap natin sa fuse na pipiliin natin. Papaliwanag ko rin sa inyo mamaya. Okay? At ito sa ground. Yan, ground yan. Okay guys? So lahat ng mga produktong ito, ililink ko sa ating description para alam nyo kung saan kayo makabili. At marunong din kayo, kapag-install din kayo ng dashcam na DIY, no? Para makatipid kayo, yun na kailangan magpa-service pa. No? Okay? Madali lang to, kayang-kaya nyo. Okay? So, dun tayo ngayon sa ating front ng ating VF3. Paliwanag ko dun. Okay guys, so nito ngayon tayo sa ating front. So makita nyo, ito yung fuse box na sinasabi ko. Binuksan ko na siya. Ito siya, binuksan ko na. So ito yung only fuse box na nakita ko dito sa VF3.
So tingnan natin kung saan dito yung naka constant power at pagka naka-off o yung ACC. Naka-on yung ating sasakyan, nakabukas yung head unit niya at nandun din yung susi. So tingnan natin. Okay, 13 volts, 13 volts, 13 volts. So lahat meron ano. Lahat meron. Okay? So ibig sabihin yan, may power siya kasi naka-on yung ating system sa loob. So kadalasan, pwede itong i-install, pwede tayong mag-tap sa PDU, yung power distribution unit. At ito yun, itong 10 amps. No. Andyan yung ano kung di ako nagkamali, yan yung nag-handle ng wiper, yung mga ganun, no, yung mga accessories. Tapos, yung iba dito, hindi ko alam kasi iba yung pagkakasabi dito eh. Iba yung mga label dito sa ating fuse box. So, ni-research ko pa siya. Okay, so i-off natin yung ating system, itong VF3. Tingnan natin kung saan dito yung mawawala yung power. Okay, kung mawawala yung power, yun yung ACC switch natin. Doon tayo magtatap. Kasi ayaw natin na naka-always on yung ating dashcam. So dapat pagka pinatay yung system, yung makina, itong VF3 kinloss na natin, dapat wala na rin power doon sa ating dashcam. Okay, so i-off natin yung VF3. Ayan. So naka-off na yung VF3 guys, ito na yung susi. In-off ko na rin siya. Ayan. So ibig sabihin, dapat wala nang power sa accessories niya. So tingnan natin ulit. Ground. PDU, meron pa rin, 13 volts. Kita nyo ba? 13 volts. Okay, meron pa rin. Meron pa rin to. Ito din. So may power pa rin, ano? May power pa rin siya. May power din. Yan. So lahat ng fuse dito may power. Bakit ganon? Kasi guys, iba ang pagkakadisenyo ng EV, ng electric vehicle, kaysa sa mga ACC ignition system, no? So, yung mga gasoline vehicles, mga diesel vehicles, iba yun, ano? So, merong certain time na mag-sleep mode itong ating sasakyan. Sleep mode. Yun yung pagkakadesenyo sa mga EV. So, ang gagawin natin, maghintay lang tayo 10 to 20 minutes at one of these fuses ay mawawala ng power. Yun yung sleep mode niya. Okay? So, balikan ko kayo mamaya. Okay guys, so mga 20 minutes na tayo naghintay mula nung nilock natin yung ating sasakyan. Kasi pag nilock mo yung sasakyan, automatic nag-off na siya. Pero pansin natin kanina, di ba, na meron pa rin power dito sa mga fuse na to. Ngayon tingnan natin kung nag-activate na yung sleep mode niya dito sa mga fuse na to, no? So, 20 volts yung ating multimeter. Tingnan natin. Sabi ko kanina, baka dito sa PDU pwede. Meron pa rin siyang power. So may constant power siya. Kung ang inyong dashcam ay may parking mode, dito nyo siya itatap. Okay? Sa PDU, Power Distribution Unit Fuse. Okay? So ito, meron din. Meron din ito. Ito. Halos lahat meron, ano? Pero dito, wala. Ayan, wala. So dito tayo magtatap dito sa either of these two fuses. Dito ako magtatap ngayon sa 5 amps na ito kasi ito ay EAC. Sinearch ko to kung ano yung ibig sabihin ng EAC. Sa mga EVs, yung EAC kadalasan, ang ibig sabihin nun, air conditioning unit. So ibig sabihin may kinalaman siya sa climate control. So alam naman natin pagka may climate control, pagka in-off natin yung ating AC, at naka-ignition off siya, hindi siya gagana. No? Kaya ito, wala siyang power. Okay, so dito tayo magtatap. Tsaka, safe ba to? Safe to kasi low circuit lang siya. Low powered circuit lang siya. 5 amps lang. So, wala itong malamang na kinalaman sa kanyang EV motor. Okay, so anong mga heavy, high-powered circuits dito sa EV na ito. Kasi 5 amps lang siya. So, dito tayo magtatap sa 5 amp EAC. Okay? So, papalitan natin yan ng ito.
dito. Okay? So, lalagay natin yan dyan. Tapos yung 5 amps ilalagay natin dito. Okay, dalawa kasi yan. Dalawa yan, dalawang slot. So, pag naglagay kayo dito, make sure na huwag bababa doon sa stock fuse. Okay, kung 5 amp ang stock fuse nito, huwag kayo maglalagay ng 3 amps or 2 amps. Dapat 5 lang din. So, dito, nilagay ko 5 amps. Okay, kasi sa mga dashcam, ang talagang nilalagay ay 5 amps. Minsan nga 2 amps lang eh. Okay, so, gawin natin yan. Tanggalin natin ito. Ilagay ngayon natin dito sa taas. Yan. Tapos, saksak ngayon natin dito. Alright. Ngayon, testing natin. Ano? Bubuksan ko yung pinto ng VF3 para mag-on siya. Tapos isaksak natin yung dashcam dito. Tingnan natin kung mag-on. Okay? So, ito siya. Saksak muna natin. Tapos ito dito. Ayan. Tapos ito dito. By the way, naka-off pa yung sasakyan. Ha? Naka-off pa siya. So, tingnan natin. So, hindi siya nag-on. Guys, no? Hindi siya nag-on. Dapat yan mag-on na yan. Kasi nga, wala pong power tong fuse natin. So, ang gawin natin, buksan natin yung sasakyan. Baliktad. Yan. So, nag-on siya guys, no? Yan. So, ibig sabihin, tama yung fuse stop natin. Yung fuse na pinaglagyan natin, no? Okay? So, ang gawin naman natin ngayon, alam natin kung saan ilalagay, ilatag na natin tong wire, no? So, ganito yan. Nakaganyan lang yan, guys. Ganyan lang yan. Tapos, lalagay yung takip. Lalagay yung takip dito. Tapos, pagagapangin natin ito, itong wire na ito, pagagapangin natin dito sa ilalim, yan, sa ilalim, papunta dito sa rubber grommet na to. Yan, natatanggal yan. Tinanggal ko na yan kanina. Yan. Yan, loob na yan. Pakita ko sa inyo. Nasa loob na yan. Punta na sa loob. Lalagyan natin yung wire dyan sa loob na yan. Yan, nakita niyo yan. Ayan. Yan yung pinaka-opening. So, dyan natin padadaanin. Tapos, lalagay natin dito. Sisingit natin dito. Dito, sa rubber na yan. Pataas. Hanggang dun. Okay, so lagayan natin yung dashcam. Yung wire, lalagay lang natin dito. Tapos, sisingit natin dito sa gilid. As usual. Dito. Okay? Labas. Ayan. So, sisingit lang natin. Alright. So guys, so napilitan akong medyo i-twist siya ng konti kasi pag ganun, pag baliktad, ang tawag dito, hindi siya masasara. Maharang itong pinaka-fuse niya. So hindi siya masasara. Yan to. Unless na lang kung medyo ukaan ko ito, ayoko naman siyang gawin ganun ano. Okay? So ganyan na lang siya. So ililinya lang natin to, itong wires natin. Pag ganun, okay? Papunta dito sa ating interior.
Okay? So, lagyan natin siya ng wire loop. Guys. Medyo malaki tong size na ito. So, malaki na yan. Ito lang natira ko. Ngayon, gagawin natin, lagyan natin ng tape. Black cloth tape to guys, no? Alright. Okay. So, pwede natin ilagay ito dyan. Tapos pag ganun. Okay. Sara muna natin. Set na natin siya. Okay. Alright guys. So ito siya. Ayan. Kita nyo. Ayan. Ito. Ito siya. Papunta doon. Ito. Punta dito. Okay. So nakabuka pa siya ng konti. Ayan. Kasi hindi pa to final guys. Ganyan ko lang talaga dinisenyo yan. Kasi bala ko pa maglagay ng subwoofer, no? Ng underseat subwoofer dito. So, ang gagawin ko diyan, bubutasan ko yan dito or dito sa grommet na to, dito. So, for now, ganyan lang muna ang gagawin natin. Okay? Yan. Pagka meron na akong subwoofer, ayusin ko rin yan. It's either dito sa gitna or dito ako magbubutas. Alright guys. So, ito na tayo sa loob. So, ito siya guys. Ayan, nakalusot na. So, tanggalin muna natin to. Itong rubber na to. Ayan. Okay. Since nakalusot na siya doon, ayusin lang natin. Tapos, dito natin padadaan. Yan. Papunta doon sa dashcam. Punta sa dashcam. Connect the dash camera to its app to update the time. Wait. Alright guys, so tapos na tayo mag-install ng dashcam. So yan na siya. Okay. Ganyan talaga yan. Hardware yan. Nakadaan yan dito. Yun natin dyan. Punta doon. Sa ilalim. Punta sa labas. Kita ko ulit sa inyo. Yan. So ayan na siya. Punta siya dyan. Punta dito. Yan. Okay. So alam niyo na guys, no, kung meron kayong VinFast VF3, wala pa kayong dashcam, ganun lang mag-install ng dashcam na hardwire. Okay? So gumagana yan ngayon. Makita nyo, may ilaw. Okay? So ganun lang kadali mag-hardwire ng dashcam. Kung yung dashcam ninyo ay may parking mode, doon nyo ilalagay sa isa, yung always on. Okay? Sa isang fuse, yung PDU, no? Power Distribution Unit box. Box fuse. Okay? Alright, so ganun lang mag-install ng dashcam para sa inyong VinFast VF3. Alright guys, so sana natuto kayo sa video ito. Gusto nyo mag-like at mag-subscribe sa Noah's Garage. Maraming salamat sa ulitin.